Hello mga ka-adventure. Hayaan niyo pong i-share ko po sa inyo ang simpleng buhay dito po sa aming probinsya. Sa paglipas ng panahon, may konti na rin pong pagbabago dito. Ang dating daan na puro kalabaw lang po ang nakakadaan ay ngayon po ay kahit paano ay mayroon na ring pwedeng dumaan ng mga maliliit na sasakyan. Bagaman hindi pa masyadong sementado ang daan dito at talagang medyo mahirap pa rin kapag tag-ulan, ay kahit paano ay napapakinabangan na rin na madaanan ang kalsada. Kalsada na kapag malakas ang ulan ay talagang madulas. Kaya dapat mag-ingat ang mga dumadaan dito. Malaking tulong sa isang katulad ko ang ganitong daanan. Bagamat kita po ninyo na mahirap po talaga ang daan, ay napapadali po ang aming paglalakbay sa aming bukid. Dahil noong una pong panahon talaga ay naabot po ang paglalakad namin papunta po sa aming bukid ng nasa 5 oras po bago makarating. Depende po yun sa lakad, lalo na po kapag po may mga kasamang batang maliliit at medyo may kasama pong kalabaw. Talaga pong sobrang tagal po ng lakad. May mga time po dito na kapag sobrang lakas po ng ulan ay halos hindi po makalusot ang sasakyan. Kaya hanggat nga po maaari, sana ay hinihiling po namin na ito po ay masemento dahil malaking tulong po ang daan na ito sa mga tao po na nakatira dito. At nang makarating na nga kami sa lugar na hindi na pwedeng dumaan ang mga sasakyan, kahit motorsiklo or top down man yan, ay hayan at nag-umpisa na kaming maglakad. Malayo-layo rin talaga ang lalakadin, pero malaking tulong na yung kahit pa paano ay meron kang sasakyan na magagamit. Sa amin po, baka isipin ninyo na kami may sasakyan ay kami po ay nakakaangat na sa buhay. Napaka na po ngayon ng pamumuhay, napakarami na pong kailangan, parang napaka-komplikado na po. Kailangan mo na rin po kahit paano ngayon na magkaroon po ng service dahil makakatulong na po para hindi po masyadong sobrang pagod ng paglalakad. Tapos mabilis pa pong makakapunta sa dapat ninyong puntahan. Ang ginagawa po ng mga taga rito sa amin, kahit pa paano po ay diskarte na lang po para makakuha ng sariling sasakyan. Minsan po yung iba bumibili po ng mga second hand na medyo mura na po ang halaga. Nagbibenta po sila ng mga alagang baboy, kalabaw o kaya po sa pinagkoprasan. Bumibili po sila ng mga segunda manong sasakyan. O kaya naman po ay ginagawa po ay hulugan lang po para kahit paano po ay may service. Kaysa naman po ikaw ay mamasahe, ay talaga pong napakamahal po ng iyong babayaran minsan. Ganito po ang pamumuhay dito talaga sa aming probinsya. Napakalayo sa buhay na siguro ay meron ka ngayon. Talagang ika nga ay sinaunang buhay. Kapag siguro yung mga kabataan ngayon na hindi naranasan yung ganitong pamumuhay ay talagang hindi nila basta-basta kakayanin. Sa parting ito ay kami nagpapahinga. Makikita ninyo sa aming aso na talagang siya ay sobrang napagod sa paglalakad. At talagang lagi itong sumasama sa amin. Ganito ang buhay dito sa aming probinsya. Maglalakad ka, hindi ka puro sakay. Ayan. At maladaanan mo ang mga bahay na talaga namang ayan ang kanilang sasakyan dito. Dahil hindi na nga makakalusot ang sasakyan, ang pambansang hayop ang ating makikita. Napadaan nga pala kami dito sa Istuya Farm. Ito po ay paghahasikan na naman po nila ng palay. Palay katihan po ha. Napakaganda po nito. Talaga pong ini-imagine ko po na sana po ay magkaroon po ulit kami ng ganitong taniman. Dati po kaya nung pandemic ay kami po ay nakakapagtanim ng ganito kalawak. Pero ngayon po ay medyo hindi po namin nagagawa dahil medyo wala po tayong budget sa ngayon. Yung mga pamilyar po sa palay katihan, yun po ay napakasarap pong bigas. Talaga pong papakain ka ng marami kapag yun pong iyong nakain. At hindi niyo rin po siguro nalalaman
na ang palay katihan po ay napakamahal po nito. Talaga pong mahal ang kilo ng bigas. Mother. Pansamantala po kami nagpahinga dito Grandma and father. habang kami po ay tumitingin-tingin sa paligid. Napakalawak po ng pagtataniman nito. Ang pagtatanim po dito ay bayanihan. Magpapakain po yung may-ari ng magpapatanim doon po sa mga tao na tutulong o babayani sa pagtatanim ng palay. Ito po ay mga nadadaanan namin papunta po sa aming bukirin. At makalipas nga po ilang oras, ilang pahinga, ay ito na po, natatanaw ko na po ang aming pupuntahan. Dito na po, malapit-lapit na po ang aming bukid. Talaga pong, ang sarap-sarap po dito sa pakiramdam, kahit na po ikipagod. Ang sarap po ng simoy ng hangin, sariwang-sariwa po talaga. Sobrang sarap po sa pakiramdam na wala lang po mo ang sariwang hangin. Kain po. Medyo po kami ay ginabi na. It's so delicious. Ayan, kain po tayo. Ito po muli ang unang gabi namin ng aming bakasyon dito sa bukid. May tulog ang balanghos. Ayan, 7:80 na po ng gabi. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po nating kwentuhan. Salamat.